Hi guys! So ito muli gumawa tayo ng video para ipagpatuloy yung nasimulan natin. So ngayong gabi ay dadagdagan natin guys yung ginawa natin na to, no? Para mas magkaroon pa ng buhay yung ginawa ko nung isang gabi or nung isang araw. Dadagdagan pa natin siya ng mga other ah, element dito sa lugar. So, unahin na natin itong pinakasahig niya. So, uh, punta na tayo sa edit mode para makapagsimula tayo muli. So, muli, nire-recap lang natin guys para ma-edit nyo yung object or yung isang object. Punta kayo dito sa taas. Then, click nyo yung object mode. Palitan nyo siya ng edit mode. So, ayan. Then, i-extrude lang natin to gaya ng tinuro ko nung isang araw. Extrude region. Then, lagyan lang natin pababa. Depende kung gaano kakapal yung gusto nyo. No? Ayan. So, ganyan lang yung gagawin ko. Then, maglalagay na tayo dito. Gagamit na tayo ng modifier sa pagkakataon na ito, guys. So, babalik ako sa object mode. Then, add modifier dito sa right. Makikita nyo. Then, piliin nyo lang yung subdivision surface. So, ayan. At gawin lang natin siyang simple. Then, dagdagan natin tong levels na levels view ng 2. Check ko lang guys punta kayo uli sa edit mode or dito sa dito yung viewport guys. Kaya pala ito hindi ko na discuss sa inyo nung isang araw. So dito guys, may pagpipili, may apat na option kayo. So this one dito sa una, ito yung wireframe mode. Dito makikita nyo na naked yung isang object. So, makikita nyo yung mga line niya. Ayan. Ng malinaw. Kasi magagamit nyo to especially kung marami ng object dyan. Then, gusto nyo makita yung nasa part na to. Or inside of the object. Gusto nyo makita. Gagamitin nyo yung wireframe mode. So, ayan. Wait lang. So, yan guys. Then, ito yung umpisa natin sa solid view. Solid view, wala pa siyang kahit anong kulay. Kumbaga, dito nyo ginagawa yung mga object nyo sa part na to, sa solid view. Kasi, kapag nandito na kagad kayo sa shading mode, yan, magkakaroon na siya ng kulay. 'Di ba kanina, kulay gray lang siya. Dito white kasi wala pa naman tayong nilalagay ng mga color. But dito sa ano na to, ano bang tawag dito? Ayan. Material preview mode. Diyan nyo makikita yung mga kulay na ginawa mo. Pero hindi pa yan yung pinaka guys. Dito pa sa isa. So ayun uli, itong una wireframe mode. Dito naman yung solid view. Then, dito naman yung makikita mo yung mga shading or color na inilagay nyo sa bawat object. So, yan makikita nyo yung nang malinaw sa ano na to, yung mga ginawa nyo. So, dito naman, dito papasok yung dito na yung pinaka-outcome nung ginagawa nyo. As you can see, madilim pa siya kasi lalagyan nyo pa siya ng mga lightning. 'Di ba? Yung mga lighting, napakahalaga niyan, lighting. Napakahalaga sa ginagawa nyo. So, ayun yung nagbibigay buhay sa kaya lang ngayon natin aerial. So, ayan. Ayun yung nagbibigay buhay sa mga ginagawa nyo. Kapag mas magaling kayo maglagay ng lighting, mas gaganda yung ginagawa nyo. So, ayan. Example lang yan pero hindi pa yung yung galagay natin. So, inaano ko lang sa inyo. So, dito nyo na mismo makikita yung yung pinakakakalabasan nung ginagawa nyo.
dito sa render view. Ayan, ito na yung render preview guys. Pero wag kayo dyan guys gagawa kasi mabagal. I mean, kung marami na kayong nagawa tas nandito na kaagad kayo, sobrang bagal ng galaw ng computer nyo pag nandiyan kaagad. So, dito yung pinaka-advisable na magke-create kayo ng mga object. So, delete ko lang to, no? Ayan, alisin ko tong mga pinaglalagay natin. Kasi makakagulo yan eh. So, ayan guys. Balik na tayo dito sa ginawa natin na to. Then, yung modifier na ginamit natin for the first time is subdivision surface. Ang ginagawa nito, mas dinadagdagan niya ng details yung object na ginawa mo. So, i-apply ko lang. So, ayan, makikita nyo, nadagdagan na siya ng mga loop cut automatically. No? Ayan yung mga details na sinasabi ko. So, pwede na natin siyang magalaw-galaw. So, sa edit mode, ayan, gamitin natin tong move tool. Then, dito sa top na to, nakikita nyo yung cursor ko. Sundan nyo lang ako guys. So, i-click nyo lang yan. Proportional. Ang nagagawa niyan guys, kapag nag-move kayo, may para mag-circle dyan. So, ayan. Nagagalaw niya yung mga nasasakupan nitong bilog. So, Control Z ko ulit. By the way guys, dito check nyo dito. Dito nyo makikita yung pinipindot ko sa keyboard dito sa lower right. So, para maano nyo yan, mag-ano kayo ng pindutin nyo F. Di ba? Ay, F. Sorry. Para maano nyo yan, magpipindot kayo ng scroll mouse. So, sa pagkakataon na to guys, gagamit tayo ng hotkey. Kasi hindi na siya kayang pagsabay dito yung kasi mouse 1, di ba? Left click yung grab ng mga object or pag-drag. So, dito gagamitan natin siya ng G para sa move. Yan. Then, Z-axis. Z. Pindutin yung Z. Para mag-move siya sa Z-axis, kailangan yung pindutin yung G, then Z. Pag X naman, G and X. Pag Y, syempre G and Y. So, ayan yung hotkey niya para sa move tool. Para mas madali ang kaya. So, Z. Ayan, nakikita nyo yung linya na blue, pataas. So, dun pupunta yung ano. Then, dyan yung nagagamitin yung scroll wheel nyo dito sa mouse. So, kung gaano kaliit yan, gaano kaliit yung effect na magagawa niya. So, dito na lang siya. Kanina, pag malaki, sasama yung niyan. Ayan, o. Diba? Masasama yung iba. So, dito lang tayo para ito lang yung magagalaw. Then, kailangan lang natin bago-baguhin kasi yung niya. Para may variation yung natin. No? Hindi siya yung pantay-pantay. Oops. So, ayan. Para magkaroon ng dynamics yung ginagawa natin. So, ayan. Ayan lang, simple lang. Huwag kahit di masyadong So, ayan. So, nagkaroon ng kahit pa paano ng style yung yung sahig. So, ito kasi yung magiging natin, land. Kumbaga magiging land. So, pinindit ko yung shade smooth para mas maano siya. Then, punta kayo dito sa part na to, sa data. Scroll down nyo lang. Then, punta kayo sa normal para mawala yung black. So, auto smooth, normal, then auto smooth. Check nyo lang dyan. Yan. Wala na, di ba? Malinis na siya tingnan. So, then, gawa tayo ng parang barcode. Lagyan natin siya ng barcode, guys. So, ang hotkey para mag-create ng object para hindi ka na pumunta dito sa add. Yan. Shift A. Then, add tayo ng plain na lang.
So, yan. Then, yung move tool, uli guys, punta tayo sa edit mode. Ang shortcut key ng pagpunta sa edit mode is tab. Diba? Yan. So, yan. Makikita nyo tab. Then, A para ma-select all nyo yung plane na ginawa natin. Then, move lang natin to. Ayan, para makita natin yung gagawin natin. Then, para mag-panning kayo sa viewpoint, yung scroll wheel, i-hold nyo lang. Then, yan, galagalaw nyo lang yung mouse. So, dagdagan natin to ng loop cut. So, ang shortcut key naman ng loop cut is Control R. So, ayan. Then, i-right click nyo para ma-cancel yung move. Para hindi na siya gumagalaw. So, doon na siya mag-stick sa gitna. Then, punta kayo sa vertex select dito sa top. So, ang vertex select is number 1. Dito lang sa keyboard hindi sa numpad. Then, kapag edge select is number 2. Ayan. So, ang face select is number 3. Kanina ayaw malipat. Ayun, naglolo ko eh. Kanina ayaw malipat. So, 1 is vertex select. 2 is edge select. Edge. Then, 3 is face select. So, ayun yung mga shortcut key na tinuturo ko ngayon. So, G, then go to X. Ayan. Ito yung magiging barcode natin, guys. So, extend natin tong part na to. Number 2, edge select. Then, move lang natin siya, x-axis. So, ayan. Ang laki ng nagawa natin, no? So, A nyo lang para ma-select all. Then, rotate. Ang rotate naman, ang shortcut key niya is R. Then, tignan nyo yung axis kung saan. So, Y, parang siya, no? Paharap. Y, then 90. Wait. Ayan. RY, then, negative 90 kasi pabaligtad pag walang negative. So, yan. Alisin ko muna yung proportional, no? So, O yung shortcut kanya, guys. Alisin ko lang yan. So, yan. Then, scale pala, guys. S lang yung scale. So, move GX. Then, punta tayo sa Y. Ay, dyan na lang muna. Yan. Gagamit na lang tayo ng another modifier para dito, guys. So, dito natin lalagay GZ para dito. So, yan. Masyadong malaki. Yan. Palitin natin. SZ. Ayan, makikita nyo dito, guys. Yan natin kung sakto na yung niya. Then, alitan lang natin. Ayan. So, as you can see, masyadong manipis to, no? Yung yung object natin. So, para kumapal siya, pwede nyo siyang gamitan ng extrude. But this time, gusto ko ituro sa inyo sa modifier na. So, para mas mapabilis yung gawa nyo, pindutin nyo lang tong add modifier. Then, punta kayo sa solidify. This thing, yung nagagawa niya or this effect, ayan, dinadagdagan niya ng thickness yung object na ginawa mo. So, ayan, depende sa kapal. So, wag natin masyado pakakapalan. Sakto lang. So, ayan. So, ayan na yung pangalawang modifier na ginamit natin. Then, next, gagamit naman tayo ng nyo lang to, click nyo lang to, itong na to, para lumiit. So, add tayo kung gusto nyo mag-add ng another modifier. So, dito na tayo sa array modifier. Yan. Ang nagagawa naman ito, na-extend niya ng, kinakopy niya yung ginawa nyo. Then, ito. Ayan, dinadagdagan niya. So, dito nasa x-axis siya. Pero ang kailangan natin is y-axis para pahaba siya, no? Pag ganun. So, i-0 nyo lang to. Ayan, paguhin nyo yung factor x. 0, then enter.
Then ito, gawin natin 1. Ayan, zoom in. Yung mouse wheel. I-scroll nyo lang. Then, dagdagan natin para hindi siya magkakadikit. Ayan. Diba? Mas pinapadali niya yung paggawa natin ng mga bagay na magkakaparehas. Magkakaparehas guys ha. Kasi pangit naman kung hindi magkakaparehas yung mo tapos gumawa ka ng marami. Lang to pang mga duplicate para easy lang kayo makagawa ng duplicate ng ginagawa niya. So, yan, pagdadagdagan nyo. Ayan, 8 counts yung ginawa natin. So, this time, i-duplicate ko to para paikutin naman dito. So, duplicate nyo lang. Ang pag-duplicate pala guys is Shift D. Ayan. Then, rotate R. Then, Z axis para pag ganun lang siya, sa middle lang siya umikot. Then, 90. So, yan. Napunta dun sa kabila. Pero okay na yan dyan. Okay lang yan. So, para mas mabilis. Kasi, bakit napunta doon? Nandito yung natin sa middle. Yung origin niya guys. So, para kung gusto nyo na mapunta yan doon sa mismong object nyo, control Z ko lang. So, punta ka lang dito sa object, set origin, then origin to geometry. So, nandun na siya. So, kapag nag-rotate tayo, RZ, tapos 90, ayan. Doon na siya nagro-rotate mismo sa object banda. So, ayan. I-move lang natin siya. Move is G. Then, kung saan axis, idadagdag niya lang. Then, X. Ayan. So, gagawin natin. Ayan. Kaya may laktaw-laktaw yan. Lalagyan natin siya sa gitna ng kahoy din, no? Kasi ganoon naman yung mga design ng ganyan. So, ayan. Dadagdagan natin siya, no? Ayan. Up, baligtad. So, dito natin siya punta natin siya dito sa dulo. Kasi pag yung paglagay ng niya. So, sundan nyo lang. Ayan. Pindutin nyo lang. Add lang kayo. So, ayan. Meron na tayo. So, dito gagawa na lang tayo. Duplicate natin dyan. Para malagyan natin yung part na yan. So, duplicate again. Shift D. Then, rotate to Z axis. Then, 90. So, napakadali na makagawa sa atin ng paikot. Hindi na tayo magpapakahirap. So, buwasan lang natin ng isa para hindi siya magkakadikit. Then, duplicate, Shift D again, rotate to Z axis, 90. Then, move G, Y. Diba? Pag alam natin yung hotkey sa ginagamit nating software, is mas napapadali yung buhay na. I mean, yung paggawa natin, pagtatrabaho natin. So, ayan. Tingnan natin kung hindi. Ay, pwede na rin siguro yung magkadikit siyang ganito, no, guys? Para hindi na natin kailangan gumawa ng Gawin na lang natin magkadikit. So, wait lang ha. Shift yung ginagamit ko, then mouse wheel. Ayan, pagdikitin na lang natin to. Then, dagdag tayo dito ng isa pa. So, ayan, sumobra na siya. So, duplicate na lang natin yan kasi wala, hindi kaya. Nasa dulo ba yung isa natin? Nasa dulo. Testing nga natin. Ayan. So, sundan na lang natin to. Pwede na to. Dayain na lang natin. Kasi ganyan naman ang mostly ginagawa ng mga modelist para hindi sila gaano mahirapan, dinadaya nila yung ibang part. Parang syempre hindi na masyadong mapapansin yan, di ba? So ayan. So dito na. Ayan. Then duplicate na lang natin to maiksi. Then move natin sa Y.
Ayan. Dito yung opening natin. Kasi dyan yung daanan. Then, add lang tayo. Dito ko na sa gilid. So, ayan. Bawasan natin na isa. Then, ito. I-usog na natin to. Dagdagan natin. So, ayan guys. Oops. Nalaglag na. Ba't yung iba? So, ayan. Then, ito naman yung i-move natin pa atras-atras natin, no? Para hindi siya nandiyan sa bungad. So, ayan. Shift lang. Then, move. Ayan. Ayan, nag-overlap yung side natin. So, ayan guys. Nadagdagan na natin ng panibagong details yung ating house. So, nagkaroon na tayo ng land. Then, next, ito, dagdagan ko rin to. Ginamitan ko to ng ano. Para yun na magiging pathway natin. Duplicate natin to. Then, remove natin tong array modifier. Then, ayan, duplicate ko na. Para so dito guys medyo nagkaroon ng diferensya or ng problema tayo. O natin sa modifier, then move lang natin to, ayan, para wala tayong problema sa part na yan. Ayan, para hindi niya na-overlap yung ginawa nating pathway. So dito naman lalagyan natin siya ng panibagong element or object. Ano bang maganda? So, gawa tayo ng ng puno dito guys. Para may buhay naman yung natin. So, Shift A para mag-create ka ng object. Then, wait lang. Ayan. Single birth. By the way guys, pag hindi nyo nakita to, punta lang kayo dito sa edit, then preference, then click this add-ons, then search nyo lang yung yung extra. Yan. Check nyo lang yan, extra. Eto extra object sa mesh. Kasi iba tong add curve guys Dito kayo sa add mesh extra object. Check nyo lang yan. Then, okay na yan. Then, X. Then, pag nag-shift A kayo, makikita nyo na dyan yung sino yun? Ayan. Single birth. Add single birth. Kaya, ito yung gagamitin natin. Yung isang vertices lang. Para maka-create tayo ng So, punta tayo sa nyo lang dun sa numpad nyo yung slash. Ayan. Ayan, para nakafocus tayo dun sa vertices lang. Mawala yung mga nasa paligid. So, then number 1, para sa front view, number 1 naman siya. Then, kapag gusto nyo pumunta sa side view, 3, number 3. Then, 7, dito sa top. Then, 5, ito yung, ayan. 1, 3, 7, then 5. Nakalimutan ko anong tawag doon sa number 5. Pero yun, meron din, yung purpose niya yung parang, pag ganun yung view niya, pa diagonal. So, yan, number 1, para sa sa front view.
extrude nyo yung ano, punta kayo, pindutin nyo yung number 1 para mapunta kayo sa front view. Then, i-extrude nyo to, yung vertices na to. Diba, yung letter E, siya yung ano, shortcut key ng extrude. So, yan. Gagawa tayo. Ito yung pinaka baba ng puno. Then, next, extrude ulit. Then, extrude. Then, extrude again. Then, balik tayo dito para madagdagan natin yan. Extrude. Then, dito lang natin sa baba. Then, extrude. Depende sa inyo kung paano nyo gagawin yung puno. Ayan. Extrude. Ayan. So, makikita natin na ayan yung nagawa nating style. So, dadagdagan natin yan. Dito tayo sa top view, number 7 sa numpad. Para mapunta doon sa ayan. Then, extrude nyo lang patagilid. Extrude. Ayan, dagdagan nyo lang ng details yung ginawa nyo. Then, extrude din. Ay, tanggalin yung proportion ng ayan. Ayan, para makita nyo yung ano ginagawa nyo. Ganyan. Lagyan natin ng sanga din dito. Ayan. So, ito. Extrude lang, guys. Ayan. Okay na yan. Tignan natin. Oops. Dito, lagyan natin. Para meron siyang details banda dito. So, yan, guys. Ayun na yung naging sanga natin, no? At, balik na natin yung ano, lahat. So, nasa wireframe. So, yan. Ipunta lang natin sa ayan, ilabas natin siya. Ay. Ayan. So, napakaliit pala nito. Punta lang tayo sa edit mode. Then, scale natin para lumaki. Kasi ang liit pala sobra niya. Ayan. So, nakikita na natin yung sanga ng puno. So, parang patagilid. I-rotate lang natin siya, guys, ha. Hanapan natin na mas magandang ano. So, yan. Ayan na yung puno natin. Puro tunik. Joke lang. So, ayan. Gagamitan na natin to ng modifier again. So, pick, add modifier. Then, dito, gagamitin natin yung skin modifier. So, ang nagagawa naman ito, yan, nagkakaroon siya ng parang skin. Kumakapal siya. So, punta tayo sa, sa edit mode para ma-edit natin siya. Then, proportional editing. Number 1. Oops, ano ba? Parang baligtad yung pagka. Dapat pala dito yung ano, mali pala yung orientation ng gawa natin ng ano. Pero i-rotate natin yung mamaya. So, for now, ito. Ayan. Control A para lumipis. Yung ginagawa nyo. So, yan. Control A para umano siya. Wait lang. Parang apektado pa rin. Punta ng ano natin yung ano niya na, guys, ilagay natin yung origin niya sa geometry para mapunta sa gitna. Oh, nandun naman. Pero ba't ayaw mo ano? So, testing ko lang ulit, guys.
Ayan. So, ayan guys. Control A para lumipis yung part na gusto nyo. Ayan. Then ito. Para maging maayos yung sanga natin, ha. So, ganyan guys. Isilin natin to para magkaroon siya ng ito masyadong lumipis. Sarap naman yan ang doon. So, ito. Iyan na lang natin to. Ito guys, ayusin na natin. Kailangan natin lagyan ng subdivide natin to. So, ganun yung lumalabas dito. Ayun ang nangyayari. Testing ko lang guys, lagyan ng panibagong ano dito Kasi, ayan. Para nasisira yung ano niya ito, nasira yung part na to. Ano nangyari dito? Ayan. So, ito, hindi ko alam bakit naganito. Nagganito to Nag-glitch ata yung ano. So, yan na lang. So, yan. Ganyan na lang muna. So, nakagawa na tayo ng pwedeng paglagyan natin ng puno. Ay, ng mga halaman. So, ang kailangan na lang natin gumawa ng branch. Ayan. Leave muna natin to dito. I-hide lang natin. So, ayan. Then, gagawa tayo ng sanga. So, we need another birth. Shift A. Then, create single birth. Ayan. Dito sa baba. Add. Then, /. Para dun lang tayo ma-focus sa vertices. So, extrude nyo lang. Parang ganun din yung paano paggawa natin ng sanga. Ay ng puno, ganun din. Ganun lang din kasi magiging parang sanga lang din naman to. Nangyari dyan. So, ayan. Sulit lang tayo pataas. Ayaw, pati makita to. Ang dilim nung ano. Ayan. Check na natin. So, pwede na siguro to, no? Ayan. So, yan guys. Balik na tayo sa ano. Ayan. Then, solid view.
Pag na ano kayo no, naguluhan kayo, ganyan nakita nyo. Pindutin nyo lang to solid view, viewport shading. So, i-scale natin kasi sobrang late niya na naman. So, ayan. Oh. Ayan, dito baligtad. So, ayan. Nababaligtad-baligtad yung gawin. No? Ayan. So, rotate lang natin siya. Punta tayo dito sa side na to. Rotate. Ayan yung magiging sanga natin, guys. So, gawa na tayo ng magiging mga dahon-dahon niya. So, dito may mga pwedeng pamamaraan ng paggawa ng mga mabilisan. Pero minsan, mas maganda rin yung manual nyo lang siyang gagawin. So, lagyan natin din to ng skin. So, then, punta tayo sa edit mode tab. Ayan. Then, control A. Hindi ko makikita. Ewan ko bakit. Hindi nakikita itong. Ang dilim masyado ng ano ko. So, ayan. Ito. Sobrang manipis lang dapat din pala to. Kasi ito yung magiging branch. No? So, ayan. So, gawa tayo ng dahon sa pamagitan ng plane. Shift A, then punta kayo dito, add plane. Ayan. Then, punta tayo sa top view. Edit mode tab. Then, Shift Z para yun lang nakikita natin. So, dagdag lang tayo ng itsura ng dahon, di ba? Parang patulis lang siyang ganon. So, mga simple ano lang to, no? Para sa loop cut, control R. Then, yan, makikita nyo. Then, scroll wheel. One lang, isang scroll wheel lang para madagdagan. Depende kung ilan yung gusto mong ilagay. Diyan, then, right click. Then, dito rin sa gitna, lagyan natin to ng mga, dito muna tayo. Then, focus muna tayo dito. Dito sa kanto na to. Then, ayan. Scale yung gamit ko dito, guys. S. Then, ayan. Tignan nyo lang dito, guys. Makikita nyo. Pag nakakalimutan ko yung sabihin kung ano yung pinipindot ko, tignan nyo lang dito, guys. So, ayan. S. Then, sa Y. Pahabain natin to. Testing ko nga 0. Ito lang. Pwede na rin to na gawin natin 0 yung part na to. S, then 0, then enter. Kasi medyo patulis naman ang halaman, di ba? So, ito, hindi natin pwedeng ganunin kasi may ang dahon, di ba? May ano siya. Yan yung parang pag ganyan. So, gawin natin pag ganyan. Tingnan natin. Ay, taas lang natin. So, ang laki ng halaman natin, no? So, then, ito. Baba lang natin. Para medyo may ano siya. Ayan, may shape. Then, lagay natin ang loop cut dito, guys. Ayan. So, para ayan, medyo may ano naman yung halaman natin. Parang yan. Hindi
Hindi lang siya basta pag ganon. Ayan. So, may dahon na tayo. Dito, maliitan lang natin to. Sama natin to. X. Ayan. Then, extrude natin, guys. Extrude natin siya para kumapal. Ayan. So, ayan yung magiging halaman natin. So, dito, i-ano natin itong dalawa. Then, slash number pad. Para sila lang yung makikita natin. So, rotate. Ito rin yung sinasabi ko sa inyo yung importance nung nasa gitna lang siya ginagawa. Kasi, kapag kagaya niyan, nagro-rotate na tayo, mahirap na siyang galawin or i-timing. Then, pindutin nyo lang to guys, itong snap. Yung nagagawa nitong snap, kunwari, gusto nyo sa vertex lang mapunta siya. Then, align rotation. Pag pinindot nyo yan, ayan, nag-a-attach siya dun sa ginagawa mo. Then, ang kulang dito ay lagay natin tong ano niya dito sa dulo. So, para dun siya mapupunta. Yung origin natin, guys. Oops. Ano ba yun? Testing ko lang to, guys. Dude. Okay. So, para mapunta dyan yung itong origin natin, punta natin tong Shift S, then cursor to selected. So, nandiyan na. Ang gagawin natin, balik tayo sa object mode, then object, set origin to 3D cursor. So, ando na yung ano natin. So, balik na natin yung ano sa world. Para hindi siya mawala doon. Pwede na tayo mag-ano. Okay. Wait lang guys Paste project, align rotation, process. Tingnan ko nga ito. Ayan, pipiliin natin dito yung center, snap with center. Pag median. Ayan. So, mas madali na natin siya mailalagay dyan sa branch. Ayan, laki-lakihan lang natin. Then, duplicate. Ayan. Ayusin nyo lang siya kasi uma-align siya ng ano, minsan magulo. Ayan. So, ayusin nyo lang siya guys. So, ayan. Diba? Lagyan lang natin siya ng ano, e-effortan lang natin talaga siya. Kasi, kailangan para makagawa kayo ng maganda. Kaya mas maganda kasi. Pero may pwedeng way to na mas madali. Kaso, hindi ikaw ang nasusunod sa rotation niya. Kumbaga ito, pag gusto mo yung freestyle, kailangan mo talaga siya yung manual. So, ayan. Lagyan lang natin ng mga dahon-dahon. Ayan, may maliliit, may malalaki.
Rotate ka lang, no, guys. Para makuha nyo yung pinaka gusto nyo. So, yan. Kunwari, okay na tayo. Then, slash ulit sa numpad. Then, labas na natin yung puno natin. Puno ng buhay. So, ayan. Pag samahin na natin to, yung mga halaman na to sa sanga. Ayan. Shift, di ba? Para maklik nyo siya lahat. Then, Control J para maging iisa na lang sila. Oops, wait lang. By the way, guys, kailangan pala natin ng i-ano to. Ano bang tawag yan? I-apply natin yung skin para nang sa gayon, hindi siya mawawala kapag, ayan, yung kagaya na nangyari kanina. Nawala yung skin modifier dahil wala namang skin modifier tong dahon, tapos sinama natin siya doon. So para hindi mawala, yan, i-apply nyo siya, then Control J. Ayan, isang object na lang siya, guys. So dito sa part na to, guys, i-ano na lang natin siya, kasi pag pinipindot natin siya doon, nasisira yung mga halaman So, ganyan na lang. Manual natin. Ito yung talagang manual na mangyayari. Ayan. Ay, dito na pala. Kasi ano lang naman to. May branch na pala siya. So, ayan. So, yan guys. Lagay lang natin siya dito. Then, ayan. Medyo mahirap nga lang to, guys, kasi yan, sa nakikita nyo, kailangan nyo siyang i-align talaga ng husto. Kasi nga, hindi natin mapagana yung hindi umubra yung ginawa natin sa kanina. So, ayan. Kailangan natin mano-mano. Literal na mano-mano. So, ayan. Lagyan natin dito. I-rotate nyo lang para makita nyo kung talagang nakaano siya dun sa object natin. So, ayan. Dito guys, ipa-pass forward ko muna to, yung sa part na to, para hindi matagal yung panonood nyo dito sa part na to, kasi talagang matagal siya gawin. So, sundan nyo na lang yung paggawa ko dyan sa video. So, let's go.
bunga. Select ulit ang natin. So, ayan guys. May another detail na tayo. Then, gawa tayo ng bato-bato dito sa gilid-gilid. So, paano gumawa ng bato? Create lang kayo dito. Shift A. Then, punta lang kayo sa cube. Ay, gawa kayo ng cube. Sorry. Ayan. Baba lang natin. Ayan, napunta doon sa taas. Dapat kasi nasa gitna lang. So, dito lang natin siya sa transform. Punta lang natin siya sa world. So, ayan. Gawin na natin to. Then, numpad slash para siya ulit. Para ma-isolate natin yung isang object. Para siya lang ma-focus natin. Then, check lang kayo ng reference dun sa Google kung hindi nyo alam kung ano ba yung mga pwede natin gawin. So, na itsura ng bato na gagawin natin. So, dito lang tayo. Lagyan natin ito ng loop cut, controller, para ma-deform natin siya na mas madali. Then, yan. Simple lang. Depende naman din sa atin yan kung ano itsura yung gusto natin. Ayan. Tanggalan lang natin ng para hindi lang siya maging box. Ayan. Dito, lagyan natin. Oops. Ano naman to kumbaga freestyle kung anong tsura ng gusto mong gawin. Gawin mo. Nasa puso mo. Ayan. Lagyan natin ang proportional editing para mas madali. So, hindi pa siya mukhang bato, no? Ito, masyadong sharp. Masyadong makanto to. Ayan, para matanggal natin yung kanto niya. Gagamitan ko siya ng edge slide or vertex slide. Ayan, para ito masyado yung natin Pero yung mga talaga, yung mga bato-bato na yan, mas madali siyang gawin sa sculpting. Pero dito muna tayo, low poly modeling. Pero kapag mas madali siyang gawin doon. So, ayan. Okay na tong rock natin. Ganyan na lang. Then, ipunta nyo lang siya kung saan nyo gusto siyang lagay. Then, ayan. Kung ano yung gawa muna pala tayo guys ng camera para mas madali natin ma-project yung gusto natin. So, Shift A then, pindutin nyo na to camera. Then, para makita nyo yung kung saan yung angulo ng camera is, pindutin nyo sa numpad 0. So, ayun dun siya sa likod. Pero pupunta tayo sa harap para doon natin siya titignan. So, para mag-lock yung camera natin sa view na gusto natin, pindutin natin yung Control, Alt, hold lang natin then numpad 0. So, ayan.
para maano natin yung viewpoint na gusto natin. So, ayan. Para pag nag-render kayo, ready na siya. Then, so, yan yung magiging viewpoint. Then, kung ano lang yung makikita ng camera, yung pinaka ano, ito, alisin nyo lang. So, ganyan yung magiging tsura niya. So, dito pwede nyo siya lagyan ng background. So, yan. Lagyan na natin siya ng bato-bato. Kalat-kalat lang natin. Then, bago-bagoyin na natin onto yung style. Ayan. Control B, then victory. Para maano natin yung ano. Ayan. So, para ma-deform natin siya. Ilubog lang natin siya dito sa ano natin. So, yan. Create. Ano lang. Kalat-kalat na lang siya. Ayan. So, lagyan naman natin ng ano, gawa tayo ng grass para mas gumanda yung itsura nitong ano natin. So, sa paglagay ng grass, create lang tayo yan ng object, shift A, then plane again. Parang ganito lang naman yan yung paggawa ng grass. So, numpad slash para ma-focus ulit tayo doon. Then 7 para sa taas. Then, eto, i-ano natin to ng scale 0. Ayan. Tapos, ano natin to? X. Ayan. Y. Lagyan natin siyang loop cut dyan. Ayan. So, pahabain lang natin itong so, lagyan natin siya sa gitna. Then, ayan. Then, balikan lang natin yung ibang mga part. Ayan, di ba? Para may ano naman siya. Medyo may style. So, yan lang guys. Then, balik na tayo ulit ng pad slash para mabalik tayo dun sa ano sa yung bahay na wala na yung bahay. So, yan. Then, dito lang natin siya sa gilid. Patayin natin siya RX, then 90 degrees. Ayan, yan. Wait, punta natin origin natin sa ano para mas maayos siya. So, yan. Dito lang natin kasi hindi magay. Ano lang tayo, create lang tayo ulit. No, duplicate lang natin siya.
Ayan, ikot, then X. Mag-iisay natin to guys. So, um, ayan. Oops. So, ayan. So, ayan guys, yung magiging damo natin. Ayan. So, pag samasamahin natin siya, gawin natin siya one object guys. Wait lang. Para so, ayan. Ayan, gawin natin siya one object. Control J. Ayan, then, kasi ito na yung kailangan natin, itong top. Then, gawa tayo ng vertex group, guys. Punta kayo dito banda sa data. Then, dito sa vertex group. Ayan. Then, click assign. Pagka plus. Then, lagyan natin grass. Para hindi tayo malito. Then, assign. Ayan. So, this time, gagamit tayo ng particles. So, particles, then, here. Ayan, dami ng buko. Ayan, 1,000 muna natin, guys. Then, gagamitin natin tong, natin na to. Gawa tayo ng new collection. Pindutin nyo, click nyo yung object, then, letter M, then new collection, then, pangalan natin grass. Ayan, grass. So, balik tayo dito. Vertex group. Ilalagay natin sa density yung ginawa natin dito. Ayan, which is group. Grass. So, para wala siya doon sa baba, dito lang siya sa taas. So, ayusin na natin yung hairline. Bakit nakaano pa rin ito? Hindi ka kung nakatayo na ba ito. So, yan. Tapos, ayusin na natin guys dito sa skill niya. And randomize. Then, skill masyado na pala malaki. So, yan. Pupunta lang tayo dito sa para mas maayos natin yung nilalagyan ng mga na to. Punta tayo dito sa waypaint. Then, pintahan lang natin yung gusto natin lagyan. Ito sa subtract. Oops. Para yung wait lang. Hindi ko pa ata na yung nito eh. So, check natin kung ano na nangyari.
Dito, balik lang tayo sa edit mode, ay object mode. Then, ayan. Nasa gilid-gilid na lang siya. So, sakto lang ba yun niya? Kasi nakatamblay lang to. Ito kasi yung mahirap kapag dito yung iyan yung ano, kesa sa manually, sa manual lang. Ayan. Wait lang ayusin lang natin guys. Yung vertices. Kaunti lang sobra. Kapag volume. Mas maganda itong random. So, yung ano niya. Extra. Kapag kinapalan natin to kasi ay ito pwede na rin pala para ano, ayan, marami na siyang damo. Tingnan natin guys. So ayan, mas maganda pala siya tignan niya. So tignan natin 2,000. Ayan. By the way guys, mas mataas yung ilagay nyo ditong number. Mas maganda siya kaso sobrang bigat na niya sa computer natin, no? So, So, ayan guys. Ayan, mas maganda na siya, no? Hindi pa natin nalalagyan ng texture yan, no? So, yan. Meron na tayong mga damo dito sa ating scene. Ay, sino ba to? Ano pa ang kulang natin? Ayan, nalubog na nga sa damo yung ano natin. Yung nilagay natin dito, meron. Hide ka lang to guys. Ito. Unhide. Ay, nawala na. Ayan. Nawala ang ating sahig, yung pot. So, parang nagmukhang abandon ano na pala yung ano natin, no? So, linisin natin yung bandot. Anuin ko lang to guys, dagdagan lang natin, So, dadagdagan ko lang to ng subdivision para mas gumanda yung ano niya. Ayan. Then, punta tayo sa waypaint. Alisin lang natin to. Ayan, subtract. Waypaint at subtract. Para mawala yun dito banda. Alisin natin. Para lumabas yung ano natin. Ito. Okay. Ayan, para mawala yung mga ano dito banda. Mga halamang ligaw. Mga halamang ligaw talaga. Then, syempre sa bahay, alisin natin. Ayan. Ganyan lang siya guys. Walis-walisin nyo lang. Ayan. Pwede naman matira din onte. Yung bahay, syempre, alisan natin sa loob. Para hindi siya parang dun na sa labas. Ayan. Nag-x-ray. Ay, nag-wireframe view ako guys. Para nakikita ko yung loob ng bahay. Kung may mga damo-damo pa. So, ayan.
Ayan, I hope guys na nasusundan nyo pa rin ako sa part na to. Ayan, lagyan natin ng onting ano, add natin dito. Unti-unti natin. Ayan. So, ayan. Ayan, para ano, may mga ano siya unti-unti. So, ayan. Ayan, so nakikita nyo, maganda na yung ano natin. Nagmukha na siyang ano, no? Marami na tayong mga kalat. So, ayan. Syempre, para mas gumanda siya. Then, gawa tayo ng ano, parang yung tree trunk dito. So, slash number pad. Sa y-axis. Then, ano ba yung tsura ng ano? Sige, ano na lang. Mas maganda siguro yung ano. Hindi, pwede na yan. Gawin natin ganito. Gamit tayong modifier, subdivision, para maging ano siya. Then, 2. Then, lagyan natin to ng loop cut, control R. Ayan. Sagarin niya sa dulo para magmukha siyang bilog doon. Then, loop cut again. Itong ano na to, x-ray natin. So, space, then inset. Tanggalin natin yung proportional O. Then Y. Ayan, para hindi siya masyadong magano. So, kanan lang natin siya. Lagyan lang natin mga unti-unting details. Then, create tayo dito ng inset. Then, S to Y. Para, ano, then, extrude. Then, rotate. Ayan, para may kunaring ano siya. Then, shade smooth lang natin. Then, punta kayo dito sa data. Check nyo to. Para mawala yung parang pangit na ano niya. Then, inset natin to guys kasi medyo ano. Then, Y. Ayan. So, slide. Ayan, meron na tayong sanga. So, kaso ano nga to eh. Dapat din pala natin to nilagyan ng ano. Wag na to guys. Delete natin to pala. Gawa tayo ng ano. Kasi kailangan ano lang. Yung parang low poly lang. So, baguhin natin to. Gawin lang natin 8. Ayan. Then, numpad slash. Ito na lang. Ayan na yung gawin natin. Dapat low poly lang siya. So, inset ay extrude. Inset. Ayan. Yan dito, gawa lang tayo ng mga loop cut. Then, inset natin sa, dito tayo sa ibabaw maglagay. No? Ayan. Parang ano lang, no? Ayan. Ganyan na lang natin. Slide. May inset. Lagyan mo ng insert dito. Para ma-slide nyo yung part na to. Ayan. Ay.
Huwag masyado. Then, gamitan natin siya ng bako-bako style. Ayan. Para hindi naman mukha siyang pantay na pantay. Ayan. Ayan. So, ayan yung magiging natin, guys. So, numpad slash. Ayun, dito natin siya sa bandang kaliwa para meron naman dito. So, ayan, guys. Tingnan natin sa camera view. So, ang balikuyan natin. So, ayan yung kakalabasan ng ating ayan. Ayan, kapag pinicture mo na siya, ganyan yung kakalabasan niya. Siyempre, kulang pa tayo. Wala pa tayo mga color. Then, kung okay na sa inyo yan, ayan, sa next natin, papagandahin na natin siya. Lalagyan na natin siya ng buhay, guys. Sa next video natin, guys, na ituturo ko sa inyo, lalagyan na natin siya ng texture para mas lalo natin ma-appreciate yung ginawa natin. So, for today, hanggang dito na lang muna tayo. I hope na nasundan nyo ako. Alam ko may mga times na hindi ko nasasabi sa inyo yung mga dapat pindutin. Pero yun nga, yung tulong nitong CASCII dito sa lower right, lagi yung titingnan. Then, yun, testing nyo yung mga nakikita nyo, guys. Mas marami pa kayong magagawa dito, basta maging creative lang kayo. So, ayan yung nakikita nyo ngayon. Ayan lang yung napaka-basic na pwede nyo magawa. Pero kung talagang aaralin nyo yung software na ito, mas mahihigitan nyo pa yung nagagawa ko ngayon, no? So, marami dito sa mga artists na gumagamit nitong Blender is kaya nang gumawa ng realistic na mga pictures sa pamamagitan nito. So, ito, pwede rin natin itong gawing realistic kung lang natin, no? Kahit simple low poly lang siya. Pero kapag pagdating sa texture and compositing, no, nagawa niyo siya ng tama or gusto niyo gawin siyang realistic, pwede rin. So, muli guys, maraming salamat. I hope na sundan nyo ako dito sa tutorial na ito. And I hope na supportahan nyo pa rin ako sa aking mga video na ginagawa. Please don't forget to like and subscribe or to follow my page. Then, next video uli, magkita-kita tayo. Thank you ulit and God bless. Bye guys.